Magandang araw. Para sa ating aralin ngayong linggo sa Values Education 9. Bawat isang tao ay kumukonsumo ng iba't ibang mga bagay dito sa mundo. Bilang isang matalinong mag-aaral, ano-anong paraan ang alam mo para maging mas makabuluhan ang iyong pagkonsumo? Pamilyar ka ba sa salitang ipagkonsumo? Ang salitang resources. Para sa iyo ano ang ibig sabihin nito? Bago magsimula sa ating aralin meron tayong panimulang gawain. Sa inyong kwaderno sagutin ang mga salitang hinahanap sa ating puzzle. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno sa Values Education Sham. Iwawasto natin ito sa ating face-to-face classes. Mga konsepto. Unahin natin ang salitang konsumo o pagkonsumo. Kapag nadidinig mo ang salitang ito, malamang ang naiisip mo ay mga pagkain kinakain mo sa araw. Araw tama naman ito, ngunit para sa ating aralin ang salitang ito ay gagamitan natin ng kamalayan. Bago mo gamitin ang isang bagay may mga dapat kang isipin patungkol dito. Kapag sinabing pagkonsumo, ang kamalayan at etikal na paggamot-nain ng mga produkto at serbisyo, habang iniisip ang epekto nito sa ating kalusugan at kapaligiran. Likas na yaman, natural resources, ang mga material at enerhiyang nagmumula mismo sa kalikasan tulad ng tubig, puno, lupa at hangin, na maihalaga at kapakinabangan sa tao. Sunod naman ay ang mga salita na tila ba iisa pero magkaiba ang mga salitang kapaligiran at kalikasan. Ano ang pagkakaiba nila? Kapag sinabing kapaligiran ito ay tumutukoy sa pisikal na mundo at kondisyong nakapaligid sa atin. Ang hanging nilalanghap natin, ang tubig na ating iniinom at ang lupang ating tinatapakan. Ang kalikasan naman ay ang kabuuan ng mga likas na salik at proseso na nagpapatako sa ating mundo tulad ng klima, ang pagdaloy ng mga ilog at sistema ng ating kagubatan. Kasabay ng mga ito dapat din nating matutunan ang produksyon, ito ay proseso ng paglikha. Paano nilikha ang mga produkto at serbisyong ginagamit natin sa araw-araw? Ang bawat salitang ito ay magkakaugnay dahil bawat produksyon ay kumukuha ng lakas mula sa kalikasan at nagiiwan ng marka sa ating kapaligiran. Kapag nadidinig mo ang salitang recycle, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Madalas kapag gumamit tayo ng isang bagay na patapon na naiisip natin na nakapag-recycle na tayo. Pero ang salitang ito ay may mas malalim na kahulugan. Tingnan natin ang kahulugan. Kapag sinabing recycle ito ay ang proseso ng pagbabago o paggamit muli ng mga material. Ang susing salita ay pagbabago o transformation. Kapag nagre-recycle tayo ang isang lumang bagay tulad ng mga plastic, papel, karton o salamin ay hindi lamang natin basta nililinis o ginagamit ulit. Dumadaan ito sa proseso na kung saan binabasag, tinutunaw o binabago ang pisikal na kaanyuan nito para maging panibagong hilaw na materyales o produkto. Dito naman tayo sa susunod na termino. Ang reusable goods. Ano nga ba ang pagkakaiba ito sa recycle? Ang reusable goods o mga produktong maaaring muling gamitin ay mga bagay na idinisenyo at ginawa para magamit ng paulit-ulit sa halip na itapon agad pagkatapos ng isang beses na paggamit. Dito walang nagaganap na pagbabago sa produkto. Ang reusable goods ay kabaliktaran ng mga single-used or disposable items, katulad ng mga plastic bag, styrofoam, plastic spoon na gagamitin mo lamang ng ilang minuto at pagkatapos ay itatapon mo na. At ang basura na yun ay mananatili sa ating mundo sa matagal na panahon. Kung kaya dapat mas maging matalino tayong mga consumer. Para sa huling bokabularyo, pag-usapan natin ang lakas na nagpapatakbo sa ating mundo. Ang renewable energy o mga enerhiyang may kakayahang mapalitan. Tingnan natin ang kahulugan nito. Ang renewable energy ay anyo ng mga enerhiya na nagmumula sa ating likas na mapagkukunan na hindi naubos o kaya naman ito ay maaring mapalitan. Ang susing konsepto rito ay likas na kakayahang mapalitan o ma-replenish sa bilis na kapantay o mas mabilis pa sa pagkonsumo natin. Ang pangunahing halimbawa nito ay ang solar energy na mula sa sikat ng araw, wind energy mula sa ihip ng hangin at hydroelectric energy mula sa agos tubig. Isipin ninyo ito. Kahit gaano natin sulitin at gamitin ang sikat ng araw ngayon gamit ang solar panel upang magkaroon ng kuryente, hindi ba't bukas ay sisikat pa ring muli ang araw? Hindi ito naubos. Ito ay kabaliktaran ng renewable energy. Ano nga ba ang non-renewable energy?
Ang non-renewable energy o hindi napapalitang enerhiya ay uri ng enerhiya na nagmumula sa mga likas na yaman na maihangganan at nauubos. Kapag nagamit na ang mga ito, hindi na ito kayang palitan o bawiin ng kalikasan sa loob ng maikling panahon o sa sukat ng buhay ng tao. Katulad ng langis at carbon na ginagamit natin sa mga tradisyonal na planta ng kuryente at sasakyan. Ang carbon at langis ay maihangganan. Kapag naubos ang deposito nito sa ilalim ng lupa, permanenteng wala na ito. Bukod doon, ang pagsusunog ng mga ito ay nagbubunga ng labis na greenhouse gases na siyang sumusira sa ating klima. Bilang alam na natin ang ibig sabihin ng mga salita, hindi pa tayo magtutungo sa pinakapaksa natin, ngunit may nais pa akong ibahagi na may malaking kinalaman sa ating aralin. Alam mo ba ang ISI o Sustainable Development Goals? Isipin ninyo ito na isang malaking pandaigdigang to-do list. Listahan ng mga gawain na binuo ng mga bansa sa buong mundo sa ilalim ng United Nations. Ang layunin ng listahang ito ay napakasimple lang. Sagipin ang ating planeta mula sa pagkasira at siguraduhin na may maganda, ligtas at malinis na kinabukasan ang mga kabataan na katulad ninyo. At ang isa sa mahalagang utos sa listahang ito ay ang goal number 12. O mas kilala bilang responsableng pagkonsumo. Ayon sa mga eksperto, ang mga tao ay patuloy na dumarami, mas marami ang ipinapanganak sa isang araw kaysa namamatay sa buong mundo. Ngayon isipin natin kung patuloy na dadami ang consumer at di tayo responsable sa pagkonsumo, mayroong babala ng populasyon na kung aabot sa 10.8 bilyon ang mga tao sa taong 2050. Kakailanganin natin ng 3 planeta para mabuhay o magpatuloy sa buhay. Alam nating isang planeta lamang ang may kakayanan na tirhan ng mga tao, kung kaya ngayon pa lamang ay maging matalino tayo sa paggamit ng ating mga resources. Isa pang malaking problema ng ating mundo, kasabay ng pagdami ng populasyon ay ang isyu ng pag-aaksaya ng pagkain, food waste. Halos 931 milyong tonelada ng pagkain ang nasasayang taon habang marami pa rin ang nagugutom sa mundo. Ibig sabihin malaki ang krisis na kinakaharap natin ngayon, hindi lang dahil sa kulang ang pagkain na nagagawa sa buong mundo. Ang totoong problema ay ang kawalan ng disiplina, maling sistema at maling gawi kapag kaharap na natin ang pagkain. Kaya napakahalaga na bago tayo mag-aksaya o magtira ng pagkain sa ating mga plato, maalala natin ang halaga nito at ang mga taong wala talaga. Ngayong malinaw na ang hamon sa atin ng Sustainable Development Goals at ang mga babala tungkol sa ating planeta. Ang tanong, paano naman tayo kikilos? Dito papasok ang tinatawag nating responsableng pagkonsumo. Ibig sabihin lang nito bilang mga mamimili o gumagamit ng mga produkto dahan nating baguhin ang ating mga lumang gawi. Hindi natin kailangang biglaang baguhin ang buong mundo. Ang kailangan lang natin ay mas maging maingat sa mga pinipiling bilhin at gamitin sa araw-araw. May mahalagang panuntunan tayong dapat tandaan. Ang isang maliit na hakbang ay may malaking mararating. Huwag mong isipin na walang kwenta ang pagtitipid mo dahil bata ka pa. Ang bawat plastik na hindi mo itatapon sa kalsada o bawat ilaw na pinapatay mo sa kwarto kapag walang tao ay may napakalaking ambag kapag sama nating lahat. Kaya naman isahin natin ang mga simpleng paraan na maari mong simulan ngayon. Magsanay sa pagre-recycle. Ang pagre-recycle ay muling pagproseso ng mga patapong materyales upang maging bagong kagamitan at mabawasan ang basura sa kalikasan. Kung iisipin natin ang mga plastik na itatapon lamang basta ay makakaepekto sa kalikasan bilang ito ay di naman natutunaw kaagad. 2. Gumamit ng mga ilaw na matipid sa enerhiya. Ang pagpapalit ng mga lumang bumbilya gamit ang ECA ay matipid sa kuryente at nagpapababa ng carbon footprint. Kung kayo ay kinakailangang magpalit ng bumbilya, piliin ang iis na klase. 3. Pumili ng reusable goods. Ang pagpili ng mga kagamitang magagamit muli ay mabisang paraan upang maiwasan ang pagdami ng basura sa ating kalikasan. 4. Patayin ang tubig kapag hindi ginagamit. Tiyaking nakapatay ang gripo kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-aaksaya ng mahalagang resources ng tubig. 5. Magtipid ng enerhiya. Ang pagpatay ng ilaw at pag-unplug ng mga kagamitan kapag hindi ginagamit ay mabisang paraan ng pagtitipid sa enerhiya.
6. Maglakad o magbisikleta. Bawasan ang pagsakay sa gasolinang sasakyan sa maikling distansya upang makatipid sa fossil fuel at mabawasan ang polusyon sa hangin. 7. Iwasan ang mga produktong gumagamit ng plastic at styrofoam packaging. 8. Gumamit ng renewable energy tulad ng sikat ng araw upang mabawasan ang greenhouse gases sa ating atmosfera. 9. Gumamit ng mas kaunting papel. Bawasan ang paggamit ng papel upang sagipin ang mga puno sa ating kagubatan. 10. Go minimal. Bumili at gumamit lamang ng mga bagay na talagang kailangan upang makaiwas sa pag-aaksaya. Minsan sa hilig nating sumabay sa uso, pipilitin natin bumili o gumamit ng isang bagay kahit mayroon naman na tayong pagmamay-ari na ganoon. Kumukonsumo ng sobra sa pangangailangan. 11. Edukasyon. Ibahagi ang kaalaman upang palaganapin ang kamalayan sa pangangalaga sa kalikasan. Bilang isang matalinong mamimili, ipalaganap natin ang kaalamang ating natututunan. Hindi lamang ipalaganap pero gawin din sa sarili. 12. Mag-organisa ng mga gawain sa komunidad. Maaring makilahok sa mga proyekto sa komunidad upang personal na masaksihan at matugunan ang problema sa basura. Iisa lang ang ating mundo. Ang kinabukasan mo at natin ay nakasalalay sa kung ano ang magiging aksyon mo. Ang responsableng pagkonsumo ay nangangahulugan ng matalinong paggamit ng mga produkto at likas na yaman. Hindi ito nangangahulugan na bawal tayong bumili o gumamit ng mga bagay na kailangan natin. Sa halip, hinihikayat tayo nitong bumili lamang ng kinakailangan, iwasan ang pag-aaksaya, gamitin ng wasto ang mga bagay, muling gamitin ang mga maaari pang mapakinabangan at mag-recycle kung maaari. Halimbawa, sa halip na bumili ng mga bagay dahil lamang sa uso, maaari nating pag-isipan muna kung tunay ba natin itong kailangan. Maaari rin tayong gumamit ng reusable bags at tumbler, magtipid sa tubig at kuryente, at iwasan ang paggamit ng mga produktong nagdudulot ng labis na basura. Sa simpleng mga gawain na ito, nakatutulong tayo sa pangangalaga ng kalikasan. Mahalagang maunawaan na ang bawat maliit na kilos ay may malaking epekto kapag pinagsama-sama ng maraming tao. Ang isang taong nagtitipid ng tubig ay maaaring maliit na hakbang, ngunit kung milyon-milyong tao ang gagawa nito, malaki ang maitutulong nito sa pangangalaga ng ating mga likas na yaman. Gayon din, ang bawat basurang hindi natin itinatapon kung saan-saan ay nakatutulong upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Ang responsableng pagkonsumo ay hindi lamang tungkol sa sariling kapakanan. Ito ay pagpapakita rin ng pananagutan sa kapwa at sa mga susunod na henerasyon. Kung patuloy nating sasayangin at ubusin ang mga likas na yaman ngayon, maaaring mawalan ng sapat na resources ang mga susunod na henerasyon. Ngunit kung matututo tayong gumamit ng wasto at may disiplina, nakatutulong tayo upang magkaroon sila ng mas ligtas, malinis, at maayos na mundong kanilang titirhan. Sa makatuwid, ang kinabukasan ng mundo ay hindi lamang nakasalalay sa malalaking organisasyon o sa pamahalaan. Nakasalalay din ito sa mga simpleng desisyon na ginagawa natin araw-araw. Sa bawat pagbili, paggamit, pagtatapon, at muling paggamit ng isang bagay, mayroon tayong pagkakataong pumili ng aksyong makabubuti, hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa kalikasan at sa kapwa. Iisa lamang ang ating mundo. Kaya ang tanong ay hindi lamang ano ang gusto kong magkaroon, kundi ano ang tunay kong kailangan, at ano ang magiging epekto ng aking pagkonsumo sa mundo. Ang responsableng pagkonsumo ay isang simpleng paraan upang maipakita natin na mahalaga sa atin ang buhay, kalikasan, kapwa, at ang kinabukasang ating ipapamana sa susunod na henerasyon. Itinuturo sa atin ng Lucas chapter 12 verse 15 na ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay at sa kabutihang na ibabahagi niya sa iba. Ang pagkakaroon ng sapat ay dapat maging dahilan upang matuto tayong magpasalamat, magbahagi, at maging responsable sa paggamit ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.